Broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi nakasalamin na pang ano, iba. Siguro senador na to masyadong sensitive, napipikon. Magandang araw mga kabisdak. Nako, uminit ang sagutan at bangayan ni na Senador Marcolita at Ben Tolfo sa bitag tungkol po dito sa maanumalyang flood control projects ng Marcos administration. Bago ang lahat, palike po muna, pa-share at pa-subscribe. Pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Marami na pong nadamay na mga personalidad patungkol po dito sa mga walang kwentang proyekto ng Marcos admin. Damay-damay na. Ang iba nagbabangayan, ang iba nagsasagutan na. Prinsipyo to prinsipyo. Salita to salita, kaalaman sa kaalaman. Heto na nga ho, nagkasagutan po si Senador Marcolita at Ben Tolfo tungkol po sa mainit na issue dito sa flood control projects na ongoing nga po ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador Marcolita. Marami pong mga personalidad, maraming mga eksperto, professionals ang nagbibigay ng kanilang mga opinyon at pahayag patungkol po dito sa flood control projects. Paano ba ito masolusyonan at sino ba dapat ang managot? Tayo po ay nasa demokrasyang bansa, kaya malaya po tayo magpahayag ng ating mga saloobin. Meron tayong tinatawag na freedom of expression at freedom of speech. Sigo na lang yan kung paano po intindihin ng maraming mga Pilipino na nanonood ho sa inyo. Lalo na po dito kay Senador Marcolita at Ben Tolfo. Paano nga ba ito nagumpisa na pati mga kapatid ni Ben Tolfo, damay-damay po tumaya na ito? O ito mga kaibigan ko, umpisahan po muna natin. Kasi alam naman natin, si Senador Marcolita, talagang magaling yan na senador, abogado yan. Alam niya ang batas. Meron kasing parang itinatag na grupo itong si Ben Tolfo. Ang iba ang kanilang panawagan. Ang panawagan nila ay gusto nilang umaksyon ang ombudsman patungkol po dito sa flood control projects na maanomalya na inamin na nga po ng sinibak na dating DPWH Secretary na si Bunuan na mayroong ghost projects at napuntahan na nga ho ni Bongbong Marcos doon mismo sa lugar kung saan, ayon sa kanya rin mismo, ay mga ghost projects na alala po natin iyon. Kaya ngayon, ang panawagan ng grupo ni Ben Tolfo ay imbestigahan na di umano ito ng ombudsman. Pero ang problema, pinasaringan po ng naturang journalist itong Blue Ribbon Committee. Tingnan po natin kung ano po ang opinyon ng maraming Pilipino po dito. Pakinggan po natin mga kabisdak. Thank you. To make it short, sinumiti na namin yung aming position and calling for the ombudsman to act immediately. In the first place, sino ba talaga ang dapat kumilos agaran dito? Bago ang lahat, siguro nasa ombudsman. Pwede naman magsabay ang ombudsman at saka Senado. Ang sa Senado, in-aid legislation. Kung kulang pa ang batas doon sa sinasabing issue, didagdagan nila. Pwede sila magrekomenda kung sinong gusto nilang may panagutin. Pero kung pag-uusapan ay accountability and culpability, kinakailangan may managot dito. Ang panawagan namin sa ombudsman, stop, take action right away. Pero bago ang lahat, i-intro muna ako. Siguro naman, alam niyo naman, kayo nasa media. People are aware and people are engaged. They know exactly what's going on. So now, mataas ang level ng sinasabing awareness ng mga tao, mataas ang level ng kanilang kaalaman sa issue. But it's not the question of what you know and your awareness, it's a question of what we can do. So, you see a lot of, talking heads and narratives from the politicians.
I have nothing against them. When we have to separate realities from politics. What you're seeing lately, it's all about politics. The realities is glaring tong katiwala na ito. Glaring. Mismo ang Pangulong BBM. Nabisto niya yung sinasabing mga ghost project sa Bulacan. Ang tao dapat magalit dito. Pero kung gagawin lang natin parang pastime, libangan, entertainment, well, this is what's gonna happen to our country. So, ang sinasabi namin dito, tigil na. Tigil na tayo rito. Kami nananawagan with due respect sa ombudsman. Nakikita nila. Nakikita nila kung anong nangyayari ngayon, pero tumatahimik sila. Pero pwede natin sabihin, wala pang nakaupo. Kinakailangan bang may nakaupo? Kung acting ka man, kung sinong acting ombudsman, we're calling on you to move. Take action. Whether may na-appoint o wala pa, they have to do something because mandato nila yan. It cannot stop. Whether incapacitated, knock on wood, whether whatever that happens, kung sinong in-appoint, it must continue its function as mandated by the law, ang ombudsman. So, I'm sorry to say that, daratsahan na, no? Nakakabingi ang katahimikan ng ombudsman na wala silang ginagawa sa nangyayari. Pero nasa kanilang kapangyarihan kung gugustuhin nila, i-exercise nilang function nila. I hope they're listening to us right now. Now, Stop muna tayo doon, no? Disclaimer ha, wala po akong kinakampihan dito kay Bintolfo at kay Senador Marcolita sa isyong ito kasi pareho naman po kasi may mga punto at may pinaglalaban at kailangan natin itong mga opinion nila. Kagaya po sa sinasabi ni Bintolfo na kailangan magalit ang taong bayan dito. Exactly. Kailangan po tayong magalit. Kasi kung hindi po tayo magagalit at hindi po tayo magre-react sa ginagawang korupsyon ng gobyernong Marcos, ay para po tayong mga hunghang lahat dito. At para tayong mga walang pinag-aralan at pumapayag lamang na limasin ang kaba ng bayan. Kaya may punto rin si Bintolfo bitag dito. Kasi ang maraming Pilipino medyo nalilihis ngayon ng issue. Kagaya pong ginagawa ngayon ni Pastor Abante, mantakin mo, ang problema po sa baha, ngayon, ang malala, nasa Metro Maynila. Pero ang gustong paimbestiga na flood control, kay Pulong Duterte, na hindi man lang nakakuha ng proyekto yan sa panahon ni BBM 2022, ang proyekto ni Pulong nung nagiging kongresista pa siya, naging presidente pa si Tatay Digong, na maayos naman ang flood control. Hindi naman substandard at hindi naman ghost projects at wala namang masyadong baha sa Davao City. Dinadivert lang po yung atensyon nating mga Pilipino. Ang totoong may issue po nandito sa Metro Maynila na konting ulan, lubog na agad sa baha. Iwan ko lang kaya kung hindi pa rin magagalit ang maraming Pilipino ho dito. Kailangan po natin mag-react. Hindi ho po pwede na papayag na lamang tayo na ganito pa rin ang mangyayari sa bansang ito, sa ating mga bakura na puro baha. Kaya nga yung sinasabi ni Bongbong ito yung new normal, hindi po yan katanggap-tanggap. Di ba tinibag sila ni Vice President Inday Sara dyan Gumawa kayo ng solusyon, hindi ho po pwede na ang mga Pilipino magtiis dito habang buhay sa baha. Dahil ang laki po ng pondo, 1.2 trillion pesos. Dugtungan ko rin po yung sinabi ni Bintolfo. Tama rin po na ang ombudsman ay gumalaw. Kasi pag hindi po gumalaw ang ombudsman, useless ang kanilang tungkulin dyan. Dahil ang ombudsman, mandato nila dyan na magsampa ng mga kaso sa mga tiwaling government official. Nakatutok sila dyan. Ang dapat nga ginagawa ng ombudsman, kahit lang meron silang maaamoy na balita, publication, sa media, sa mga tabloid, automatic sila na po ang mag-imbestiga, sila na po ang magsampa ng kaso, sampahan na nila ng kaso mismo. Itong mga tiwaling opisyal ng gobyerno, ito, maamin na po, si Bonoan, dating DPWH, na may ghost projects, nakita na po ni Bongbong, ano ba?
Ito yung punto dyan, ano ba ang hinihintay ng ombudsman? Takot ba ang ombudsman na sampahan ng kaso itong mga kalyado ni Bongbong Marcos? Kaya ako, agree ako sa sinasabi ni Bintolpo, walang masama ho dyan. Kaso nga lang, meron yatang palaman. Okay, nuloy po natin. Always saying they can start their self-initiated investigation or motu proprio investigation right away. They can stop their preliminary investigation or PI. Exactly. Tawagin, ikalap ang lahat ng mga dokumento, ang mga sangkot, pagpapaliwanagin, and they can stop and start right away the investigation. Kung ang Senado ay gagawa ng kanilang patuloy na tatawag nila, isusama nila, which is nasa mandato rin nila naman, ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, mandato rin nila yon. But at the end of the day, what are they looking for? Accountability or innovative legislation? I-separate natin realities from politics. The reality is, innovative legislation, kung kulang, kung medyo hindi malinaw ang mga batas, base doon sa sinabi ng executive director ng NGO IBMI, na, well, dapat kumilos, pero ang point natin dito, hanggat ang tao ay nakikinig, nanunood, ginagawang national pastime ang pangyayaring ito. Hanggat sila'y nag-aantay at nalilibang sa mga hearing, which is important naman in aid of legislation. Bakit ang ombudsman ayaw or siguro nag-aantay? Huwag nang antayin ng ating ombudsman ang magiging resulta ng investigasyon ng Senado, the Senate Blue Ribbon Committee. Kasi sila, ang mandato nila yon, at the end of the day, hindi ko naman pinangungunahan, ano ba to? In aid of legislation or accountability leading to prosecution or culpability to prosecution, ipapasa rin naman nila sa ombudsman. Pagdating sa ombudsman, independente sila eh. Maaring hindi magkakatugmang investigasyon. Kasi sa ombudsman, kinakailangan may managot. Dito, glaring, nakita na ng Pangulo. Umami na yung DPWH Secretary. May ghost project. Nangyayari ito. Yung mga 15 contractors na identify na, ang Pangulo mismo ang nagsalita. Ano pang inaantay natin? So now, with that, makakalkal etong mga nakatago sa likod ng mga proponents. Pag sinabi mong proponents, sino nagsusulong ng mga proyekto sa loob ng DPWH? So ngayon, naliwanag po yung unang part ng hanggang sa last part. Itong sinabi ni Bintolfo ay patungkol sa ombudsman talaga. Ang pinatamaan niya dito ay ombudsman. Merong nababanggit lang yung Blue Ribbon Committee pero hindi naman pinupuruhan kasi sinabi naman niya malaki ang respeto niya sa Senado kasi tungkulin po nila yan. Ewan ko bakit meron yatang mga sumbong na hindi maganda. So medyo parang lumalabas gatong-gatungan portion na. So ito, dugtong natin konti kasi may word na nabanggit si Senador Marcolita na nagbitaw daw ng salitang ipal. Mga ipal daw yung mga nag-iimbestiga, I think, sa Senado. So mukhang doon uminit ang ulo ni Senador Marcolita. Pero hinahanap ko wala ko pong nakitang video talaga na sinabi ni Bintolfo. Kung meron man, mamaya pag-usapan natin. Tuloy muna natin sinabi ni Bintolfo. Kung minsan yung mga proponents nagpaplanta ng mga tao sa loob ng sinasabing DPWH, yung mga politiko, congressman o senador, nag-recommend sila, district director, district engineer, project engineer, tao nila yan. Correct. So, tanong, kanino ngayon beholden itong mga appoint ng mga regional director? Well, all regional, sabihin natin, regional yung engineer, project, all those engineers sa loob ng DPWH. Kanino sila beholden? Hindi sa boss na nag-appoint sa kanila. Sino ang pagsisilbihan nila ngayon? Sino ang mga kasapakat na mga kontratista na nakakaalam base doon sa mga proponents sa likod mga politiko? Hindi lulutang yan. Magagawa lamang yan, palulutangin kapag nag-imbestiga na ang ombudsman.
Kasi ang ombudsman, maghahanap yan kung sino dapat managot. Accountability. Siyempre, pag accountability, culpability, leading to prosecution, aakyat nga ngayon sa Sandigan Bayan. Yan ang gusto naming mayari. But it has to start now. Kaya panawagan namin sa ombudsman, please, nakakagbingi ang katahimikan nila. Umpisahan nyo ng pagkilos. Yun ang aming panawagan bilang advocate and volunteer for IBMI. Ibang hat ang sinusuot ko ngayon. Bilang advocate and founding chairman, ang IBMI, ang kanilang media partner, kami, ako, Seven Tulfo, chairman, executive officer, chief executive officer, journalist advocate for Bitag Multimedia Network. Huwag kayong malito. Sinusuportahan namin ang pagkilos ng NGO IBMI. Kaya ito ang dahilan kung bakit kami nananawagan na sa ombudsman. Mahaba ng aking sinasabi. Nakikinig sa akin mga abogado. Lahat ng aking sinasabi, kinonsulta yan. Lahat yan, nag-uusap kami. Hindi ito hugot sa buwan na parang nagkokomentaryo ako. Nakikita nyo sa TV. Maaring ganun ang dating. Pero, teka muna. Seryoso to. Dapat dito ang tao gumising na. Gumising. Huwag malibang. Huwag matuwa. Correct. Isuka, kasuklaman. Pakilusin ang ombudsman. Huwag na nating intayin pa. At the end of the day, alam naman natin, with due respect sa Senado, mag-iimbestiga sila, magsasoman sila. At the end of the day, what are we looking at? Inactive legislation? Or accountability? Prosecution? Susumitin naman sa ombudsman din yan mas maganda, sabay na lang. Yan ang take namin as an advocate, as a founding chairman. Nasa resume nakikita nyo ako rito. Lahat ng yan, nag-uusap kami. Matagal na kami nagsubaybay. Nakausap na namin ng ibang mga politiko. Yung malilinis. Nakausap din na, hindi namin pinagkakausap yung mga plastic. Hindi namin pinagkakausap yung mga wannabe. Hindi namin pinagkakausap yung mga sabihin natin dito na kung sila man, wala kaming pinapangalanan, pinagkakausap yung mga counterfeit. Pinagkakausap namin mga legitimate. Pag sinabing legitimate, sila yung totoong public servant. Pinabayaran ng taong bayan para pagsilbihan ng taong bayan, gamit ang buwis ng taong bayan, buwis natin yan. As far as I'm concerned, hindi ako public servant. Kaya may karapatan ako magsalita, nagbabayad ako ng buwis. That's my take. Attorney Batas. Pag hinimay-himay natin yung mga statement ni Bintolfo dito, wala naman siyang pinangalanan ng mga politiko sa dulo. Ayaw daw niya yung mga plastic na mga politiko, yung mga wannabes, mga ganyan, no? Wala siyang pinangalanan dyan. Pag tiningnan ko, realidad lang ang pag-uusapan nating katotohanan. Tama naman talaga. Ang Senado ay legislative talaga yan. Ang gagawin nila after investigation ay i-recommenda nila na kasuhan. No? Hanapan nila ng may mali at the same time gagawa sila ng batas para maiwasan yung mga ganyang sitwasyon. Ngayon, wala namang problema si Bintolfo na parang pinapatigil niya yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Ang sinabi nga ho niya, sabay na lang, no? At sumabay ka, ombudsman, pero wag mo nang hintayin na matapos ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Saka ka mag-imbestiga. Mag-imbestiga ka na rin. At kasi yan naman ang tungkulin nila. Sila yung maghahabla, magsasampa ng kaso, mag-imbestiga, sampahan dyan sa Sandigan Bayan, para may makulong na at maparusahan. Kasi hanggat walang masampahan ng kaso, talagang walang mapaparusahan at walang makukulong. Tama yung sinabi ni Bin, putya, magalit naman tayo Isusuka natin itong korupsyon. Ang problema nga medyo magkaiba ng direksyon yung may mga paninindigan at may mga ipinaglalaban. So ngayon, merong term na nabanggit dito si Senador Marcolita na di umano'y nagsabi si Bintolfo na ipal, parang ganon. Hindi ko alam kung meron ba na ipal na word. Ang problema kasi yung mga media rin,
parang pinag-aaway sila. Hindi ko maintindihan. No? Pakinggan natin muna itong balitang ito bago natin si Kung Marcolita. Ito, tingnan mo yung media. Isang broadcaster pa ang binanata ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo, kinontra rin ni Marcoleta. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Baka mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite. So kung ito ang pagbabasihan natin sa bilyonaryo, so may nabitawan si Bintolfo na yung pag-iimbestiga may nagpapaipal. Pero, sino yung mga nagpapaipal? Baka naman hindi si Kung Marcolita. Baka naman yung ibang mga ipal. Marami talagang mga ipal dyan. Malay natin, sinabihan ni Bintolfo si si Lacson, di ba? Hindi si Pangilinan. Ang problema, naiba yung napag-usapan. Ito naman yung sagot ito yung sagot ni Kung Marcolita dyan, pakinggan po natin. Sa ganung kalawak na problema ang kinakaharap ng ating bansa, isang araw pa lang Hindi predicate pa lang. Ika nga, sabi niyo, Sen. Biglang kung ano-ano na yung... Bakit sabi nung isang... broadcaster, di ba, ilalaki yung palaging kahit na hating gabi, nakasalamin na... Ayan. Pang-araw. Kang mga gumagawa dyan, puro pasikat yan. Puro pasiklab yung mga yan. Puro epal. Ano kayang gagawin mo sa mga ganitong klaseng tao dyan? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan nun. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi kung kayo po ang nandun mismo, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun alam naman niya na yung committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang pinaka-major na committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. Kapag nagpasaring ka ng gano'n, dala mo na lahat. Totoo po. Pero kung sasabihin niya, yung nagpasikat, nag-epal, palagay ko, hindi ako yun. Tama po. Ako nagtatanong lang ako ng mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. At sinabi ko naman doon, walang nagagranistan, walang kumbaga, huwag kayong masyadong magpasikat, parang ganon. Totoo po. Wala tayong konklusyon na gagawin dito. Di kasi ako, ewan ko lang sa mga nakakarating din sa atin mataas po respeto sa inyo nun, Sen meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong komite na baka yun na nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Yung miyembro ng komite ko, kapatid niya Teka, yun ang problema natin. Wala na akong problema doon. Sino na makatasagot yan? Dapat mag-usap na lang silang magkapatid, di ba? Pero... Ayoko naman pasukan yun. Ayoko naman pakialaman yun. Halimbawa, kumprontahin ko yung kapatid niya na nandun sa komite, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Ayan, talagang ang tinutumbok dyan ni Senador Marcolita, si Bintolfo talaga. Yung nagsasalamin na pang-araw kahit gabi. Ang tindi ng sense of humor, no? Okay. Wala rin naman akong masama na nakikita at na narinig dito kay Senador Marcolita laban kay Bintolfo. So yung word lang na paipal, nasabi daw ni Bintolfo na may papasikat, papasiklab dyan sa Senado. Kaso nga lang, ang problema, ang sabi ni Senador Marcolita, damay kaming lahat dyan. Kaya dapat siguro, ang ginawa rin ni Bintolfo, pinangalanan din para hindi naman magre-react si Senador Marcolita. Kasi siyempre, siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Parang kinukutya mo na rin yung kanyang committee dyan. Parang hinuhusgahan mo. Wala rin naman yan. Parang gano'n. Wala rin naman mangyayari dyan sa investigasyon yan. Pero sa totoo lang, si Kung Marcolita,
Hindi naman yan ipal at talagang ginagampanan lang niya yung kanyang tungkulin sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee at nagtitiwala mga tao dyan dahil siya po ay abogado. Ipal, wala pa akong nakikita ang pagkaipal ni Senador Marcolita. Sa totoo lang, kasi nga, marami kasing insidente rin na mga investigasyon dyan sa Senado, walang nakakasuhan. No? Hanggang ganun lang, investigasyon lang, grandstanding lang, kagaya ni Rapi Tolpo, ganun lang, grandstanding, ganun. Nadagdagan ng Erwin Tolpo, awards, oh. So, yun yung nangyayari lang. Pero siguro sa panahon ngayon ni Senador Marcolita, magbago yan. Kasi mataas po ang expectation ng maraming Pilipino kay Senador Marcolita. Ito na ang problema. Dahil ginagatungan-gatungan ng mga media. O ito sumagot si Bintolpo dyan. O, ito na, kagabi lang po ito, interview kay Bintolpo. Narito po, pakinggan ho natin. Kausapin naman natin ang isa sa mga pinangalanan ni Senador Rodante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong na sa iyo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Pinersonal na yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee when he said something like, pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, papa-epa lang mag-grandstanding ng ilan dyan, so nasaktan siya roon, naging personal yan. Ito naman sigurong senador na to, masyadong sensitive, napipikon, nababad trip, ginagamit yung pang kanyang TV program sa istasyon nila, nabinanatan ako. So ako naman, the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Pero Ben, trabaho natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino ito mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit din ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ng kanilang investigation, ipo-forward ba natin yan sa ombudsman eh? Ang in aid of legislation naman ang Senado. Ito lang yung medyo masakit diyan. Kaya talagang nag-react din si Senador Marcolita kasi sabi niya may paipa lang yan, pag grandstanding, pasikat lang. Tinamaan dito talaga si Senador Marcolita. Hindi naman siguro pikon, may basihan din. Kasi nagbitaw ka ng paipal, patay tayo dyan. Kahit sino naman siguro sabihan mo na paipal kahit wala kang pinangalanan, pero nandun ka sa grupo at chairman itong si Kong Marcolita, talagang sasagot. O, tuloy. Sanay ng mga tao sa ganyan eh. Titingnan natin, ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumating sa Senate Blue Ribbon Committee. I-research niyan, ilang percent. Kung tutuusin, sa ombudsman talaga, separate investigation. Siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapaepal, grandstanding. Kasi, diretso naman natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon para sa akin, I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipikon ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko. It doesn't mean that because may kapatid ko dyan, ay medyo save na sila. No, ginagawa kong trabaho ko. As a media person, let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, mataas ng antas ng level ng awareness ng mga tao, as well as ang kulang knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. In relation... Alam nila, the question really is, ang mga tao, nag-i-enjoy na lang nagiging national pastime na lang to So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagan pa ang batas, or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nilang mga pangalan, ipo-prosecute. At the end of the day,
it's still the ombudsman. Kung ang makita Mukhang iinit pa ito, tol. Oh, mga kabisdak, mukhang lalawak pa itong bangayan na ito, Tulfo at Marcolita. Kasi nga, sabi ni Ben, wag mo na idamay, mga kapatid ko. Oh, may natatamaan kayo, mga pikon kayo, patay tayo dito. Sana man lang, magkaintindihan na lang sila ni Senador Marcolita at ni Ben Tulfo. Kasi pareho naman sila ng direksyon eh. Gusto lang nila may managot. Ewan ko lang bakit lalong uminit pa itong bangayan nila. Tuloy natin, oh. kita ng ombudsman, then diretso sa Sandigan Bayan. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Ang korte, Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yan, nagkakyaw-kyaw dyan eh. I'm sorry. Tamaan kung sino tamaan. Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Personal na to. Siguro siya lang may karapatan, siya lang may mga kaalaman, pag medyo may nagsasalita sa kanya mga committee, napipikon siya. Lahat lang ata, nakakaaway niya. Dalawang broadcaster. Kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Siguro naman, pag tinanong niyo kay Speaker, kay Senate President, alam na lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na tayo maglukuhan pa. Let's let the ombudsman do its job. Kahit wag na mag-antay ang ombudsman ng sasabihin ng Pangulo, pwede na sila mag-motu proprio investigation. At sa dulo ng itong lahat ng ito, Ben, ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan at mapanagot. Exactly. Kasi investigation is investigation. What's in aid of legislation? Well, people want prosecution. People want accountability. The people want accountability rito. And then, ano yun? Prosecution to culpability. Nasa Sandigan Bayan yan. Kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng Senado, i-recommend pa rin yung sa ombudsman eh. Ombudsman naman parang piskal eh. Prosecution, akit niya sa Sandigan Bayan. Kaya yung mga ibang senador natin, siguro maintindihan nila, ginagawa kong trabaho ko sa media. This time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang, baka maging ano to eh, maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang eh, hindi na inaabangan kung ano magiging resulta, inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung ibabang mo ang martilyo na ro. Gusto mo gamitin ko to? Gusto mong makontent ka? Yung inaabang ng mga tao eh, sarswela. Huwag naman sana. Pareho tayo. Anyway, Ben, ito, may bagong balita nga kasi, nagbitiw na itong si Secretary Bonoan at pinalitan ni Transportation Secretary Vince Dizon. And in addition to that, nagpa-establish ang Pangulo ng isang independent commission to look into this flood control mess. Quick reaction to this. That is a very good move. As a matter of fact, bakit sa Pangulo yan, ano? My point of view as a Port Estate, kapareho natin sa media, andyan naman ang ombudsman. Pwede naman silang gumawa ng investigasyon nila eh. They can do fact-finding now. They can summon everybody. They can do a preliminary investigation, all the documents, tawagin lahat yung mga sangkot, magpa-fact-finding ka or gagawa ka ng sariling fact-finding, anong ginagawa ng ombudsman natin? Grabe, medyo mabigat na rin yung mga binibitawan na salita ni Ben Tulfo dyan kagabi. Iwan ko ba itong mga media talagang pinag-away nila si Senador Marcolita at si Ben Tulfo. Medyo uminit. Ako sa akin wala po akong kinakampihan sa kanilang dalawa kasi pareho naman kasi may paninindigan. Pareho naman kasi gusto nilang may managot. Pareho naman kasi na gusto nilang matuntun itong punot dulo ng korupsyon. Kay Ben Tulfo, gusto niya na mag-imbestiga na rin ang ombudsman. Tama rin naman eh. Sa kabilang banda, hindi mo rin naman pwedeng ibraso agad si Senador Marcolita dahil kahit sinabi ni Ben Tulfo na bagito, hindi rin naman bagito si Marcolita pagdating sa batas dahil kongresista yan eh. At isang bisis pa lang nagkaroon ng hearing. Ngayon, pangalawa ngayong araw, baka pwedeng hintayin na lang muna natin. Pero yun na nga, ang punto dito, kung may managot ba? Para may managot, dapat ang ombudsman, bumira na at kasuhan na ang dapat na kasuhan. Ang problema, hindi umaksyon. Parang ang punto ni Ben Tulfo dito, kinakalampag niya yung ombudsman.
medyo meron lang mabibigat na mga salita patungkol sa Blue Ribbon Committee. Kaya siyempre, hindi pwedeng hindi mag-react din si Senador Marcolita. At sasagot din si Senador Marcolita. May prinsipyo at paninindigan eh. Ako para sa akin, mas maganda magkasundo na lang sila. Huwag na silang magbangayan, huwag na lang magsagutan. Dahil iisa lang din naman ang layunin nila kahit iba yung direksyon. Ganun pa rin po. Magbati-bati na lang. Focus na lang sa totoong may kasalanan sa bayan, sa pangungurakot sa kaban ng bayan, lalo na po sa flood control. Sana rin naman, kayong mga media, huwag nyo naman pag-awayin itong dalawa, awards talaga. Mas gusto ko nga talagang bumira rin talaga si Bintulfo sa mga kurakot, kasi yun naman talaga ang kanilang korte, mga Tulfo brothers, except dito kay Erwin at kay Rafi. Pero sana si Senador Marcolita, maintindihan rin yung punto ni Bintulfo. Sana si Bintulfo maintindihan rin yung punto ni Senador Marcolita. Pareho naman mga profesional, pareho naman ito may mga prinsipyo at dignidad. Sana, wag na po kayo mag-away. Para lang po yan sa akin. At sama-sama na lang, magkaisa na lang kasi ang daming kalaban, puro mga buhaya eh. Tapos yung mga ganito pang klaseng mga tao, may mga prinsipyo, sila pa magpapatamaan, patay tayo dyan. Good luck na lang po sa inyo, Senador Marcolita at Bintulfo. Kung ano po ang patutunguhan sa isyong ito, dasal namin, sama-sama na lang po kayo, magkaisa po kayo. Bisdak Pilipinas, God first.